Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Calling him an ex-aide assumes as fact the very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala of EC Pilipinas. I urge the media to exercise greater care in their reporting. Accuracy and fairness must always come first. Thank you. Sara C. Duterte. So ito, maiksi lang tong statement ni Sara. Dinideny niya na hindi niya ex-aide or bagman si Madriaga. Tang sinasabi niya pa, he was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala of EC Pilipinas. Yan ha. Yan yung sagot ni Sara. Hindi niya raw ito naging aide, hindi niya raw ito naging friend, hindi niya raw ito naging employee or kahit staff. Hindi, wala daw. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Pero ito mga kabunyog, ito, sa interview kay Attorney Raymond Palad sa Storicon, sabi niya, si Ramil Madriaga ay mayroong mga text messages. Mayroon silang conversation ni Colonel Nolasco. Sino si Colonel Nolasco? O Lieutenant Colonel Nolasco ba yan? Si Lieutenant Colonel Nolasco ay Vice Commander ng Vice Presidential Security Command or Group. Ang commander kasi si Colonel Achica. Itong si Lieutenant Colonel Nolasco, ito yung Vice Commander. Mayroong mga text messages niya, nakapreserve ito, ini-screenshot na nila ito, nag-uusap sa cellphone through text messages, pwedeng may mga calls pa, itong si retired Colonel, ay si Lieutenant Colonel Nolasco, na Vice Commander ng Vice Presidential Security Group. Ibig sabihin, kilala ng grupo ni Sara si Madriaga. Kaya yung sinabi nga ni Madriaga sa kanyang, ang sinabi niya sa kanyang sinumpaang salaysay, nung nakuha na yung pera, confidential funds na inkas na, hawak na nila Nolasco at Lachica, tinext message siya na pumunta sa kila Nolasco kasi may ipapagawa, ipapatrabaho. Ang trabahong pinagawa sa kanya, binigay sa kanya yung duffel bags, pinadrive sa kanya, diniliver niya kung saan-saan. Yan yun. Mayroon, ayon kay Attorney Raymond Palad, mayroon silang mga screenshots ng conversations ni Madriaga at saka ni Nolasco. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng kampo ni Sara o lalo na ni Sara Duterte na hindi nila kilala si Madriaga. Alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan, na kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Attorney Kilala. So, alam mo yun, nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Attorney Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time, dumalaw si VP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalaw siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala daw ni Madriaga, si Attorney Kilala. So, malapit na and marami pa rin kaming mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni VP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid, or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bagsag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court.
if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya na forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung yung mga phone na yon, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni BP Sara, mga phone calls ni Ramil at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. Pero kung lagi kayong nanonood sa akin, naalala nyo noon, panahon ng kampanya noon, si Sara Duterte, galing siya ng Mindanao, syempre tatawid ka ng Visayas, Samar, Leyte. Pagdating mo ng Alin Samar, tatawid ka Sorsogon. Pagdating sa Sorsogon, Luzon na yan. Sinalubong ni Madriaga, ng grupo ni Madriaga, may mga riders na kasama si Madriaga, sinalubong nila si Sara Duterte. May seremonya pa silang ginawa. Hawak ni Sara yung bandila ng grupo nila, pinasa kay Madriaga. Sabi niya, Sir Ram, ito na. Parang tinurn over. Yung ganong role mo, hindi simple yun. Yung ganong role ay hindi simple. Ibig sabihin, ikaw yung sumalubong kay Sara doon sa Matnog at kinilala ka ni Sara. Tapos sasabihin ngayon ni Sara, hindi niya kilala si Madriaga. Di ba? Ang isa pa, yung grupo na yan na isip, Inday Sara is my president ang ibig sabihin. Founder niyan, ang convenor ay si Madriaga. Si Madriaga. Pwede ba yon? Ikaw yung founder ng isip, kinikilala ni Sara? Ang sabi ni Sara, ang kinikilala niya raw yung isip. Ang nakakakilala raw kay Madriaga, yung attorney kilala. Yung attorney kilala, nakita ko, vice president lang ni Madriaga. Ang president at ang founder o chairman nung grupo na yon, si Madriaga. Paano niya ngayon sasabihin? Paano mo ngayon sasabihin yan? Di ba? Kaya yung sinasabi ni Sara na hindi niya daw friend si Madriaga, hindi niya raw to kilala, hindi niya raw ito naging staff, hindi niya raw naging aide. Wala, as in totally wala. Ang kakilala daw ni Madriaga, yung attorney R kilala. Pero pag linabas ni Madriaga dyan yung mga ebidensya niya, nakilala siya ni Sara, na rini-recognize siya nito, mahuhubaran si Sara. Mapapahiya yan si Sara niya. Mapapahiya yan, mga kabunyog. Kasi, hindi niya naman pwedeng basta-basta na lang sabihin, tumulong sa kampanya sa kanya eh. Sa katunayan, yung picture na nakikita nyo, inauguration ni Sara yan sa Davao. Iimbitahan ka ba na pumunta sa Davao, umattend sa inauguration ni Sara kung hindi ka naman contribute ng malaki? Ibig sabihin, malaki ang naging tulong ni Madriaga sa kampanya ni Sara. May grupo siyang inorganize eh. Yung tinatawag na isip. Nakita ko yung mga post. Hindi simple yun. Naka-uniform, naka-t-shirt sila lahat ng Sara. Ano yun? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung statement na nilabas ni Sara na binasa ko kanina, na sinasabi niyang hindi niya ito kilala, maano siya dyan, mapapahiya dyan si Sara Duterte.